and welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, mga lods. Ito na po ang karugtong ng ating kwentong nobela, Tamang Tao sa Maling Panahon. Tagalog Translator, Andy Dors. Kabanata 81 hanggang 70. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela, Kabanata 81. Ang mga bulong. Agad na itinikom ni Tony ang bibig at iniwas ang tingin sa baba ng amo. Pagkatapos ay nabulalas niya ang kanyang ulat sa bilis ng liwanag at sa wakas ay bamantong hininga ng maluwag matapos ang kanyang presentasyon. President Gardner, that is all for the pre-New Year's plan. Iwanan ko sa mesa ang information na kailangan mong malaman. Aalis muna ako kung wala ng iba. Nang malapit na siyang makawala, nakaahon lang siya ng ilang hakbang palabas. Tinabi sa kanya ng opisina sa harap ng pamilyar at nag-uutos na boses na iyon na tumayo sa kinaroroonan niya. Taglit na nanigas ang katawan ni Tony doon. Bigla siyang tumalikod at sinilip ang kanyang amo na may maingat na mga mata. Mayroon pa bang iba, Pangulong Gardner? Maingat na tanong niya. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pag-arte out of line ngayon. Kailangan niyang maging mas maingat sa pakikitungo kay Colton na kumikilos hindi katulad ng dati niyang sarili. May benda ka ba? Nakakagulat na umalingaw ang mahinang boses ni Colton na madilim ang mukha habang humihingi ng benda sa kanyang sekretarya. Ha? Akala ni Tony mali ang narinig niya kay Colton. Tawakas ay tumugon siya at ang kanyang mga mata ay nahulog muli sa sugat. Ah. Go buy me a box? Then, utos ni Colton sa kanya sabay wave ng kamay. Hindi na kailangan pang sabihan ng 2 beses si Tony nang tumango siya at lumipad palabas ng opisina. Kung alam lang ni Colton na ang maliit na pinsala ay umani ng ganoong kalaking reaksyon mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, tatanggapin na niya ang benda na iniaalok sa kanya ni Nicole kaninang umaga. Ang hindi inaasahan ni Colton, gayunpaman, ay kung gaano pa kapansin-pansin ang kanyang baba pagkatapos niyang sampilan ito ng benda. Una niyang napansin kung paano ang mga regular na empleyado ay patuloy na sumusulyap sa kanya at sa kanyang baba kapag ang mga executive ay nagbibigay ng kanilang mga ulat sa isang pulong. Nagkaroon pa sila ng lakas ng loob na magsimulang magdaldalan sa kanilang mga sarili pagkatapos sumilip sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanilang pinagbubulungan, ngunit alam niya iyon pinag-uusapan nila ang kanyang baba. Isang pagmamaliit na sabihin kung gaano siya nakaramdam ng isang hayop sa zona na napapaligiran ng mga manunood. Ito ay hindi tulad ng ito ay isang malaking pinsala sa simula, ngunit ito ay naging mas kapansin-pansin ang benda sa kanyang baba. Kawakas, pagkatapos ng paulit-ulit na pagbulong sa kanyang mga tainga, tinanggal ang benda sa mukha niya. Dahil doon, ang mga nagsusulyapan paminsan-minsan ay nakatitig ng diretso sa kanyang baba na may dilat na mga mata. Si Colton ay hindi dapat managot sa kanyang mga aksyon, gayunpaman. Naisip niya na ang pinakamagagawa ng pinsala ay damyugo ng kaunti. Hindi niya akalain na magsisimulang lumitaw ang mga marka ng ngipin sa kanyang baba. Tiyak na magkakaroon ng kaguluhan sa opisina ng Colton ay wala doon. Anong klaseng sitwasyon ito? Ang nag-iisang Pangulong Gardner na nag-iwas sa loob ng maraming taon, talagang dumating sa trabaho na may mga marka ng ngipin sa kanyang baba. Sa pagtingin sa mga amorous na marka, ang lahat ay maaari lamang magtaka kung ito ay ginawa ng ginang mula sa Anderson family. Madilim ang mukha ni Colton hanggang sa matapos ang pulong, at sa oras na siya ay umalis sa opisina, siya ay isang blok ng yelo na nilayuan ng lahat. Samantala, si Nicole, ang pasimuno ng insidente, ay nakasandal sa palad sa kanyang baba ng kanyang kamay habang nag-sketch ng draft sa kanyang computer. Bilang isang taong dalubhasa sa haute couture para sa mga nasa hustong gulang, kailangang isaalang-alang ni Nicole. Ang katotohanan na ang kapatid na babae ni Colton ay isang binibini na hindi pa nasa hustong gulang. Siya ay kailangang makabuo ng isang disenyo na hindi gaanong nagsisiwalat. Isang bagay na mas mababa, mas mature at sexy siguro ang mas bagay kay Wendy. Matagal niya itong pinag-isipan bago tuluyang may naisip na ideya.
May panahon bago siya naging chief designer ng F&M Apparel at siya ay hindi nagpapakilalang pumasok sa isang internasyonal na kompetisyon para sa mga taga-disenyo. Ang tema para sa huling round ay kabataan, at nanalo siya sa unang pwesto sa isang disenyo sa kanya. Ito na sana ang magiging stepping stone niya tungo sa magdamag na tagumpay kung dumalo siya sa award ceremony kinabukasan, pero sayang, kinailangan niya makaligtaan dahil nakatanggap siya ng balita na na-promote siya sa posisyon ng chief designer sa F&M Apparel. Nag-click siya sa file na may paunang draft ng disenyo at pagkatapos matiyak na magagamit pa rin ito pagkatapos ng maraming taon, nagsimula siyang gumawa ng maliliit na pag-edit sa disenyo. Sayang lang at hindi nagawa ang final product pero masaya siyang iregalo ito kay Wendy. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 82. Pagbisita. 2 araw nang nananatili sa ospital si Queenie. Kahit nandyan ay walang mali sa kanyang pisikal, ang iniisip lamang na siya ay napapaligiran sa pamamagitan ng mga nanonood pagkatapos ng nangyari noong isang gabi ay sapat na upang gawin siyang gustong sumiksik sa isang madilim na buta sa ilang hindi nakikitang sulok. Dahil sa impluensya ng Gardner Corporation, ang mga pinuno mula sa Lamar, Goldwick at ang mga lungsod sa pagitan ay kasama sa mga dumalo sa piging. Maaaring pinigilan ni Colton ang insidente na mapunta sa media, ngunit hindi pa rin niya maitago ang katotohanan na ginawa niyang kalokohan ang sarili sa harap ng mga mahahalagang tao sa mundo ng negosyo. Halatang wala silang sasabihin sa mukha niya, pero sigurado siyang pinapuna nila siya sa likod niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha niya sa isiping iyon. Nakakuyom ang panga, yamakap siya sa mga bisig ni Lydia at humagulgol. Hindi mapigilan. Nay, napahiya ako ng lubusan. Hindi ko maipakita ang aking sarili kong mukha. Kumikirot ang puso ni Lydia nang makitang umiiyak si Queenie sa kanyang mga bisig. Kaya naman, dali-dali niya itong inaliw. It is fine. Alam ng lahat na na-frame ka. Isa pa, walang nangyari sa pagitan niyo ni Joseph, di ba? Magiging okay din ang lahat. Sa sandaling iyon, namamaga at nanlalambot na ang mga mata ni Queenie mula sa mga gawaing tubig. Hindi niya napigilan ang mga hikbi na nagpapanginag sa kanya. Dahil sa kanyang takot sa pagpuna, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang hakbang ng bahay ngayon. Kinamumuhian walang despise niya si Nicole. Hindi niya akalain na si Nicole ay isang napakasamang babae na gagawa ng paraan para sirain siya. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang natigil ang pag-uusap nila nang biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na pinunasan ni Queenie ang nakakalungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at nilingan si Lydia. Bilang ina ni Queenie, mabilis na naunawaan ni Lydia ang nais ng kanyang anak mula sa kanyang titig na mag-isa. Shush! Now, mahina niyang buntong hininga. I'll even the score for you. Good girl. Huwag ka nang umiyak. Nang matapos siya sa kanyang pangungusap, tumayo siya mula sa kanyang upuan at sa bahagyang pagtaas ng volume, pinahintulutan niya ang bisita na makapasok sa ward. Si Joseph, nakasuot ng casual na damit, pagkatapos ay pumasok. Ang silid. Para sa isang taong nasangkot sa kaparehong chismis ni Queenie, lalo siyang gumanda at masigla. Sa totoo lang, si Joseph ay isang kasumpa-sumpa na playboy na narinig ng karamihan mga alingaw-ngaw ng dati. Ang insidente sa pagkakataong ito ay maaaring bumagsak kay Queenie na reputasyon, ngunit wala itong nagawa sa pangalan ni Joseph dahil nadungisan na ito. Nang makita ni Queenie ang lalaki, hindi nagbago ang ekspresyon nito. Gayunpaman, nakakaawa pa rin siya sa kanyang kalahating talukap na pulang mata. Gayunpaman, agad na pumwesto si Lydia sa pagitan ni na Joseph at Queenie. She then protectively questioned, "Bakit ka nandito, young Master Joseph?" Hindi man lang nagabalang sumulyap si Joseph sa matandang babae habang nakatitig ito sa kanyang mga mata kay Queenie. Plano sana niyang kausapin si Queenie pagkatapos nitong ma-discharge mula sa ospital, ngunit ang huling thread ng pasensya niya ay sa wakas ay nawala pagkatapos ng 2 buong araw ng paghihintay. "May tanong ako sa iyo," anunsyo ni Joseph nang hindi nagpapatalo.
Nagulat si Queenie noong una, ngunit mabilis niyang nahuli. Lumingon siya kay Lydia at humiling sa malumanay na boses, "Nay, pwede mo ba kaming bigyan ng espasyo? I'd like to have a chat with the young master." Nagalinlangan si Lydia matapos marinig ang pakiusap ng kanyang anak, ngunit pumayag na lamang siya nang makita niya ang pagmumukha ng kanyang anak. "What the hell happened that night?" tanong ni Joseph. Pagkalabas ni Lydia ng silid, bahagyang nabalisa. Maaaring hindi napinsala ng insidente ang kanyang reputasyon, ngunit ang Gardner Corporation ay tiyak na hindi siya papabayaan ng madali kung ang katotohanan ay malalaman. Si Queenie ay magiging Mrs. Gardner to be, pagkatapos ng lahat. Basa pa rin ng luha ang mukha ni Queenie habang sumangot. Na parang siya ang biktima, binalik niya ang tingin sa lalaki na may pulang mata at tinanong bilang ganti, "Ano sa tingin mo ba ang nangyari?" Natarante, inangat ni Joseph ang kanyang ulo upang tingnan ang malungkot na mukha ni Queenie. Siguradong nadama niya na mali ang pagtatanong nito sa kanya. Maaaring mayaman ang pamilya man, ngunit hindi na kailangan ni Queenie na may nakilala ang kanyang sarili sa pamilya Gardner upang makasama siya. Ang kanyang mga mata ay lumabo saglit na nag-iisip bago nagtanong, "Si Nicole ba?" Nag-alab ang mga mata ni Queenie sa pagbanggit ng pangalan ng kapatid. Sino pa ba ang dapat gumawa niyan? She spat through gritted teeth. But why would she do something like that? Pagtatakang tanong ni Joseph. Ang puot sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isa pang kaawa-awang maskara. Ibinaba niya ang kanyang ulo at pamulong ng napakahirap. Si Nicole ay pinalayas ng ilang taon na ang nakalilipas ng aming ama pagkatapos niyang ipanganak ang B** star na anak na iyon sa kabila ng pagiging walang asawa. Dapat ay bumalik siya para makapaghiganti. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 83. Pagbabalik ni Zachary. Narinig ni Joseph ang chismis tungkol kay Nicole 5 taon na ang nakakaraan. Narinig niya iyon at siya ay nagpalipis ng isang gabi sa isang random na lalaki kapalit ng pera. Gayunpaman, kung totoo ang sinabi ni Queenie, ang lalaking 5 years ago ay siya na. Maaaring walang kontrol si Joseph sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, ngunit hindi niya kailangan na gumastos ng pera upang makakuha ng isang babae sa kanyang kama. Bilang isang magandang young master mula sa isang mayamang pamilya, mayroong hindi mabilang na mga kababaihan na kusang loob na itinapon ang kanilang sarili ng kanyang mga paa. Hindi ba si Nicole ang nakasama ko 5 years ago? Tanong ni Joseph habang nakatingin kay Queenie. Nakahiga ngayon si Queenie sa hospital bed na walang makeup. Mukha siyang mapatla kaya madaling mawala bilang isang taong nasa bingit ng kamatayan. Bahagyang nanginig ang kanyang mga mag-aaral pagkatapos marinig ang tanong ni Joseph, at pagkatapos lunukan ng bukol sa kanyang lalamunan, ikiling niya ang kanyang ulo upang tingnan siya. May gumastos kaya para mapunta si Nicole dito dahil plano nilang magpalipis ng gabi sa iyo? O baka gusto kanilang takutin ng anak pagkatapos mong manganak ng isa? Hypothetically niyang tanong nagsimulang magsalubong ang mga kilay ni Joseph dahil doon. Hindi mabilang ang ginastos niya gabi-gabi kasama ang iba't ibang babae. Kaya, hindi niya posibleng sabihin kung ano ang lahat ng intensyon ay para makasama siya sa kama. Gayunpaman, kung ang anak ni Nicole ay talagang kabahagi ng kanyang dugo, hindi na niya kailangan ipagpatuloy ang pag-aalala tungkol sa anumang bagay. So what you're trying to say is Nicole was the mastermind behind what happened, yes? Tanong niya ulit para kumpirmahin na hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gagawin ni Nicole ang ginawa niya. Muling bumagsak ang mukha ni Queenie nang marinig ang pangalang iyon ay hinamak niya at sa halip pagsagot sa kanya, binato niya siya ng isa pang tanong, sino pa kaya iyon? Ngunit bakit niya gagawin iyon? Tanong ulit ni Joseph. Nasa kamay na niya ang paternity test niyo ng anak niya. Gagamitin niya itong pagkakataon na hilahin ako at ikaw pababa. Sa ganoong paraan, makakapagbigay siya ng dahilan. Hindi mo hahayaang makilala ang bata kahit na napatunayang ikaw ang tunay na ama ng bata. Taglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sa oras na idilat niya itong muli, sila na nababalutan na ng mga luhang nagbabantang bumagsak. She then sniffled bago nagpatuloy.
Noon pa man ay kinasusuklaman ako ng nanay ni Nicole. Magiging ganito ang gagawin paghampas ng 2,000 gamit ang isa. Tinadya niyang iwanan ang natitirang pangungusap dahil sigurado siyang si Joseph ay alam na niya kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Nakadikit ang noo ni Joseph sa buong pag-uusap. Come to think of it, narinig niyang hinahanap siya ni Nicole para sabihin sa kanya ang bagay noong kasama niya ang mga Anderson, at nagkataon, mabilis siyang nadroga pagkatapos noon. Walang iba kundi si Nicole ang maaaring gumawa ng ganoong bagay. Nagsimulang mag-alab ang kanyang galit sa isiping iyon. How dare she include me sa kanyang masasamang pukana? Hindi siya makakatakas dito. Umirap siya. Sige, sabi niya sabay tango sa huli. Kung iisipin, nagpapasalamat siya na walang nangyari sa kanila noon. Mahihirapan siyang protektahan ang kanyang reputasyon kung hindi. Natapos ang kanilang pag-uusap. Habang nakatitig si Queenie sa umaatres na anyo ni Joseph, ang malungkot niyang ekspresyon ay agad napalitan ng tuwa. Ngayon, maaari na lang siyang maging manunood ng away ng aso nang hindi kinakailangang direktang kasangkot. Samantala, bumalik si Lydia sa ward nang makaalis si Joseph. Ang kanyang sinanay na mga mata ay nanatili sa kanyang anak na babae habang sinasara niya ang pinto ng ward sa pamagitan ng mga kamay niya. May nalaman ba siya, Queenie? Mapilit niyang tanong. Umiling lang si Queenie bilang tugon. Habang nagniningning ang kanyang mga mata ng isang mapanganib na kislap, nawala ang kanyang magiliw na harapan nang mag-isa siya sa ward kasama ang kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Nay. Naniwala ang tanggang Joseph na iyon. Kumanta siya. Tirichet asterisk S. Sa kumpanya, ipinakita ni Nicole kay Wendy ang natapos na draft ng gown. Sa sobrang tuwa ni Wendy ay agad niyang sinimulan ang pagpili ng tela para magkatotoo ang kanyang gown. Sa wakas ay nakapagpahinga na rin si Nicole pagkatapos ng kanyang abalang schedule. Nang tumingin siya sa orasan, pasado 7:00 na ng gabi. Kahit na siya ay mas huli kaysa sa karaniwan ngayon, agad siyang nagmadaling umuwi sa pag-iisip na ang kanyang anak ay mag-isa sa bahay. Ang una niyang nakita pagkabukas ng pinto ng bahay niya ay ang pagkakatayo ni Zachary figure na nakaupo sa sopa. Nagbabasa daw siya ng magazine hanggang sa sandaling narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto. Nicole, bati niya habang nakatalikod para harapin siya. Why are you back so soon? Diba sabi mo magtatagal ka pa doon ng kahit kalahating buwan? Tumawa si Nicole habang naglalakad. Naging maamo ang mukha ni Zachary sa sandaling iyon. Pagkalapag ng magazine ay lumapit ito sa kanya habang iniskan ang kanyang itaas hanggang ibaba gamit ang kanyang mga mata. I keep calling your phone but it will be straight to the mailbox every time. At nalaman mong okay ka na pagkatapos tawagan si Hayden. Gayunpaman, ako pa rin ay nag-aalala dahil hindi kita direktang narinig. Medyo nahihiya, napakamot si Nicole sa tungki ng ilong niya at mabilis. Ipinaliwanag sa sarili. Kasalukuyang inaayos ang aking telepono. Nakuha ko ang tubig dito nang hindi sinasadya. Masasabi mo na lang kay Hayden na ipasa ang salita kung kailangan mo ako. Nariyan ang teleponong pambahay na magagamit. Gayunpaman, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap bilang agad siyang binalot ni Zachary sa isang yakap ng oso. Natigilan siya, naramdaman niyang nanlamig ang kanyang katawan sa pagkakadikit. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 84. Pagpili ng labanan. Halos malagutan ng hininga si Nicole sa mahigpit na yakap ni Zachary. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay binitawan siya. Habang nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang mga balikat, may gulat sa boses nito nang bumulalas siya, nabalitaan ko kay Harvey na nadrobe ka. Harvey. As in Harvey man. Nagtaka si Nicole matapos marinig ang pangalan niya. Akala niya mali ang narinig niya kay Zachary, pero si Harvey talaga ang pumunta sa bahay ni Colton para gamutin siya. I'm all right now. Harvey gave me an injection. I'll be fine after a night's rest, panatag nito sa kanya.
Bahagya niyang itinagilid ang ulo para tingnan ang mukha ni Zachary, ngunit mabilis siyang ginulo ng mga maitim na bilog sa paligid ng kanyang mga mata. May mga bakas ng fatigue lacing ang gwapo niyang features na parang matagal na siyang walang tulog. Nag-aalala na si Nicole ay kailangang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa takot kung siya ay nahuling interes ng salarin, mabilis niyang tinanong siya, sino iyon? Hindi maiwasan ni Nicole na makaramdam ng init sa dibdib habang nakatingin sa lalaking nagmamalasakit. Halatang nakabalik siya kanina dahil nag-aalala ito sa kanya. Gayunpaman, sa halip na abalahin ang iba dito, mas gugustuhin niyang hawakan ang sarili niyang problema. Kaya, umiling lang siya at tiniyak sa kanya, Zachary, hindi ako isang anak na nangangailangan ng iyong proteksyon. Babalik ako sa kanila sa aking paraan. Hihilingin nila ay patay sa panggugulo sa akin. Nagpatuloy lang ang lalaki sa pagtitig kay Nicole na matatag na pinaninindigan. Sa totoo lang, nag-iisip siya. Si Nicole ay isang malakas na babae na nagawang makuha ang kanyang posisyon bilang ang chief designer sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kakayahan. Mas naging kalmado siya pagkatapos ng nakakapanatag na pag-iisip na iyon. Fine, then. Just let me know if you ever need my help with something. Don't worry about making me trouble. Sa wakas ay pumayag siya sa mahinang boses. Noong una, gusto niyang dumiretso kay Nicole matapos malaman mula kay Harvey ang tungkol sa pagdroga nito. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumalik makalipas ang 2 araw ay dahil sa maraming responsibilidad na pumipigil sa kanya. Sa sobrang abala niya sa trabaho ay halos wala na siyang tulog sa nakalipas ng 2 araw para lang makabalik siya sa kanya sa lalong madaling panahon. Nakuha ko. Tigaw ni Nicole. Pagkatapos ay hinailan niya ang braso nito at pinagmasdan ang pagod na mukha nito. Go take a rest. Just look at how dark your under eye circles are. I don't want to have to take care of you too, she pouted with concern evident in her words. Bilang tugon, tumanggo lang si Zachary nang walang salita. Pagod na pagod siya sa kawalang pagtulog na pakiramdam ng kanyang utak ay napakalaki ng kanyang bungo. Pati mga mata niya, may problema nag-concentrate. Bukod doon, ang kanyang matangkad at matibay na figure ay parang babagsak sa anumang segundo ngayon. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa kwarto sa itaas habang hindi napapansin ang titig na nanatili sa kanya mula sa likuran. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Nicole habang nakatingin sa kanya habang nakatingin lang siya sa malayo kapag wala na siya sa paningin niya. Nanay. Biglang sumulpot si Hayden nang wala sa oras. May gusto ka ba kay Mr. Yates, huwag ikaw? Bakit hindi mo siya sundan? Tinilip ni Nicole ang batang anak at marahang hinaplos ang ulo nito. Ang mga bata ay dapat alalahanin lamang ang mga bagay ng mga bata. Maghilamos ka na at matulog ka na, utos niya. Pero maaga pa naman. Pulong ni Hayden. Ano man ang kaibig-ibig na tantrum ng kanyang anak, nanatili siyang matatag sa kanyang pagtuturo. Sleeping early means you get to wake up early, sabi niya habang magkahawak kamay paakyat ng hagdan kasama si Hayden. Kasama ang yaya sa bahay, nakaalis si Nicole sa kanyang pinagtatrabahoan ng may kapayapaan ng isip kinaumagahan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa gown ni Wendy pagkarating niya sa opisina. Naging smooth sailing ang araw niya hanggang sa biglang sumulpot si Queenie bandang tanghalian. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti habang nakatingin sa pakay ni Queenie humakbang papunta sa kanyang pinagtatrabahoan. Hindi niya akalain na nasa kanya pa rin si Queenie na magpakita sa publiko pagkatapos ng nakakahiyang insidenteng iyon. Still the same old asterisk chai Queenie it seems, Nicole chuckled to herself. Kung titignan ng pagtaas ng kilay ni Nicole, siguradong naaaliw siya sa itsura ni Queenie, pero hindi ibig sabihin ni Queenie deserved the time of Nicole's day. Naipigil lang ni Queenie ang galit habang nakatingin kay Nicole na abala sa trabaho. Queenie then squeezed out through clenched teeth, "My dear older sister, why aren't you greeting to your beloved younger sister who is standing in front of you?" Nang marinig ang kanyang mga sinabi, nagpakawala ng mahinang tawa si Nicole. Nako, pasensya na. Hindi ko ginawa, alam kong may nakababatang kapatid ako. Hindi pa rin nagbabago ang mukha ni Queenie.
Bilang tugon, itinuro niya ang kanyang daliri kay Nicole at sumagot, "O, mahal na kapatid. Naisip mo na ang buong plano, hindi ba ikaw? Nidroga mo pa ang sarili mong kapatid." Sa wakas ay tumangala si Nicole nang marinig ang akusasyon. Nagsalubong ang kilay niya tuwang-tuwa habang nagpakawala siya ng isa pang tawa. "Mo, now. Don't blame something like that on me. Wala akong dala nung pumunta ako sa bahay niyo. As for what had happened between you and Joseph, I'm sure hindi mo ako kailangan. Paalalahanan mo ha, Nicole." Nagsimulang mamula ang mga mata ni Queenie na tila ba kahit papaano ay naitulak ng mga salita ni Nicole ang sugat ni Queenie. Kasama siya nag-fists ball, Queenie gritted out, "I will be your hell as long as I'm a part of Gardner Corporation." Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 85. Naghahanap ng problema. Nakangiting tumayo si Nicole at naglakad papunta kay Queenie na may bahid ng mga mata na paghamak. "I came back this time with no intention of set myself against you, but there's nothing I can do if you continue being insensible," she blurted coldly. Habang sinasabi iyon ni Nicole ay dumilim ang mukha niya nang napalitan ng ngiti sa kanyang mga matang nagyayelo. Kung tutusin, marami na siyang naibigay na pagkakataon kay Queenie bago ito mula sa unang pagkakataon na kinidnap si Hayden hanggang sa panahong ito na si Queenie ang nag-set up sa kanya. Pakiramdam ni Nicole ay napakapagparaya na niya kay Queenie. Kung si Nicole ipagpatuloy mo lang siya, baka magkaroon ng lakas ng loob si Queenie na banta ang buhay niya balang araw. Dahil hindi mo pa rin matutunan kung paano kumilos, kaya't huwag mo akong sisihin. Pag-alit. Dahil patuloy kang nagpumilit na pumunta sa Gardner Corporation, dapat mayroon kang isang motive for doing so, am I correct? Inangat ni Queenie ang kanyang ulo para titigan si Nicole at gumanti. Sa madilim niyang mga mata na puno ng galit, naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang naalala kung paano ayaw ni Colton na makita siya mula noong insidente sa pagitan niya at si Joseph ang nangyari. Kahit na umakyat siya sa opisina ni Colton ngayon, pinigilan siya ni Tony Larson, ang personal assistant ni Colton, kaya hindi rin niya ito nagawang pasabugan. Dahil dito, hindi na bumukas ang kanyang nakakulong na galit. Bilang tugon, tumango lang si Zachary nang walang salita. Pagod na pagod siya sa kawalan ng pagtulog na pakiramdam ng kanyang utak ay napakalaki ng kanyang bungo. Pati mga mata niya, may trouble nag-concentrate. Bukod doon, ang kanyang matangkad at matibay na figure ay parang babagsak sa anumang segundo ngayon. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa kwarto sa itaas habang hindi napapansin ang titig na nanatili sa kanya mula sa likuran. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Nicole habang nakatingin sa kanya habang nakatingin lang siya sa malayo kapag wala na siya sa paningin niya. "Nanay." Biglang sumulpot si Hayden nang wala sa oras. "May gusto ka kay Mr. Yates, huwag ikaw. Bakit hindi mo siya sundan?" Tinilip ni Nicole ang batang anak at marahang hinaplos ang ulo nito. Ang mga bata ay dapat alalahanin lamang ang mga bagay ng mga bata. "Maligo ka na at matulog ka na," utos niya. "Pero maaga pa naman." Pulong ni Hayden. Ano man ang kaibig-ibig na tantrum ng kanyang anak, nanatili siyang matatag sa kanyang pagtuturo. "Ang ibig sabihin ng pagtulog ng maaga ay maaga kang gumising," sabi niya habang magkahawak kamay paakyat ng hagdan kasama si Hayden. Kasama ang yaya sa bahay, nakaalis si Nicole sa kanyang pinagtatrabahuan ng may kapayapaan sa isip sa susunod na umaga. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa gown ni Wendy sa lalong madaling panahon pagkarating niya sa opisina. Naging smooth sailing ang araw niya hanggang sa biglang sumulpot si Queenie sa oras ng tanghalian. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti habang tinitignan ang may layuning mga hakbang ni Queenie papasok sa kanyang pinagtatrabahuan. Hindi niya akalain na nasa kanya pa rin si Queenie na magpalabas sa publiko pagkatapos yung nakakahiyang pangyayari. The same old the asterisk chai Queenie kumbaga, Nicole. Chuckled sa sarili. Kung tutusin ang pagtaas ng kilay ni Nicole, siguradong naaaliw siya. Ang itsura ni Queenie, pero hindi ibig sabihin ni Queenie deserved the time of Nicole's day.
Naipigil lang ni Queenie ang galit habang nakatingin kay Nicole na abala sa trabaho. Pagkatapos ay pinisil-pisil ni Queenie ang nagngangalit na mga ngipin, "Mahal kong ate, bakit hindi ka nag-hi sa pinakamamahal mong nakababatang kapatid na babae na nakatayo sa harap mo?" Nang marinig ni Nicole ang kanyang mga salita, isang mahinang tawa ang pinakawala ni Nicole. "Oh, pasensya na. Hindi ko alam na may nakababatang kapatid pala ako." Hindi pa rin nagbabago ang mukha ni Queenie. Bilang tugon, itinuro niya ang kanyang daliri kay Nicole at sumagot, "Oh, mahal na kapatid. Naisip mo na ang buong plano, hindi ba ikaw? Idroga mo pa ang sarili mong kapatid." Tawa ka ay tumangala si Nicole nang marinig ang akusasyon. Nagsalubong ang kilay niya tuwang-tuwa habang nagpakawala siya ng isa pang tawa. "Mo, now. Don't blame something like that on me. Wala akong dala nung pumunta ako sa bahay niyo. As for what had happened between you and Joseph, I'm sure hindi mo ako kailangan. Paalalahanan. Nicole." Nagsimulang mamula ang mga mata ni Queenie na tila ba kahit papaano ay naitulak ng mga salita ni Nicole ang sugat ni Queenie. Kasama siya nag-fistball, na pabuntong hininga si Queenie, "I will be your hell as long as I'm a part of Gardner Corporation." Ang tanging dahilan kung bakit napakayabang ni Nicole ngayon ay dahil siya ang punong taga-disenyo ng F&M Apparel. Dahil iyon ang kaso, sasabotahe ko siya at tingnan kung paano pa niya ako makakalaban. Ang pinakamahusay na paraan para sabotahe ang isang taga-disenyo ay ang e-frame siya para sa committing plagiarism. Kung si Nicole ay ituturing na may kasalanan sa pangungopya, hindi niya may pagpapatuloy ang kanyang karera sa pagdidisenyo, lalo pat manatili sa F&M Apparel. Sa isiping ito, agad na napawi ang pagtatampo ni Queenie. Itinaas niya ang kanyang ulo at mayabang na tumikim, "Isipin mo, magtatapos na ang iyong mga magagandang araw. Sa pamamagitan ng oras na natuklasan ni Colton ang relasyon sa pagitan mo at ni Joseph 5 taon na ang nakalilipas, kaya ko wala siyang gustong gawin sa'yo." Gayunpaman, hindi napukaw si Nicole nang marinig niyang ibinalita ito ni Queenie ang bagay. Sa halip, siya ay medyo kalmado. "Alam mo ba kung bakit ako naging ligtas at maayos kahit na nalasan ako sa iyong nanay?" Nagmamadaling tanggi ni Queenie nang banggitin ni Nicole ang pangyayari. "Stop your kalokohan. Kailan ka nilason ng nanay ko?" Nang maramdaman ang matigas na pagtanggi ni Queenie, hindi ito pinansin ni Nicole at nagpatuloy, "Talagang nagkaroon ng epekto sa akin ang gamot noong gabing iyon at naghihirap ako. Ngunit sa kabutihang palad, iniuwi ako ni Pangulong Gardner sa dulo at inalagaan ako sa buong magdamag." Pagkatapos ng pagdura ng pangungusap sa bawat salita, mas lalong ngumiti si Nicole nang makita niya ang galit na muling lumitaw sa mukha ni Queenie. "Sa huli, ikaw ang nakagawa sa amin ng pabor. Salamat, mahal kong kapatid." Namula ang mukha ni Queenie na parang uling nang marinig ang sinabi ni Nicole. Sa sobrang galit niya ay nawalan siya ng sasabihin. Kung talagang nakipagtalik si Nicole kay Colton. Sa isiping ito, hindi napigilan ni Queenie na mapangiti, "You debaucherous slut." With that, sinara niya ang pinto at umalis. Habang pinapanood si Queenie na lumabas ng opisina, nagtaas ng kilay si Nicole at inisip na baliw ang una. Pumunta ba siya dito para lang makipag-away sa akin? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 86. Ipadala ang gown. Sa wakas ay natapos na ni Nicole ang paggawa ng gown sa pagmamadali noong Sabado, kaya nagpaalam siya kay Wendy tungkol dito sa isang tawag. Sabay sabi ni Wendy kay Nicole na gusto ni Anna para makita din siya, kaya ito na ang tamang oras para dalhin niya ang gown masyadong. Pumayag naman si Nicole at agad na nagmaneho papunta sa Gardner residence. Tuwang-tuwa si Wendy nang makita ang gown, at ang kanyang matingkad na ngiti ang pinakamagandang patunay. Dahil si Anna ay isang taga-disenyo noong siya ay bata pa, siya ay humanga na makita ang gown na idinisenyo ni Nicole. You really deserve the title of F&M Apparel's chief designer. This design is eye-catching and suits to Wendy's age.
Nakasuot ng mapagpakumbabang ekspresyon, tumango si Nicole at tumugon, "Nang bobola ka yata, Mrs. Gardner. Ang estilo ng aking disenyo ay talagang mas mature bilang. Hindi ko forte ang mga disenyo ng kabataan. Kung may komento si Miss Gardner para sa pagpapabuti, gagawin ko ang mga kinakailangang pagbabago." Umiling si Wendy habang hawak ang gown. "Hindi naman. I like it very much. Thank you, Ms. Lisa." Pagkasabi niyo na ibinaba niya ang ulo para tingnan ang gown na hawak niya. Tinanggal man ang pangalang Lisa sa gown, hindi nito mababawasan ang pagkasilaw ng gown, kaya confident si Wendy na tiyak na hihijitin niya ang iba sa evening party. Siya nga pala. Tumakbo si Wendy kay Nicole na may hawak na damit na parang may naalala siya bigla. "I'm turning 18 in a month, Ms. Lisa. Can you design a coming-of-age gown for me? Don't worry, I'll make sure to ask Colton na magbayad sa iyo ng isang presyo na mas mataas kaysa sa halaga ng merkado." Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Anna ang kanyang pinakamamahal na anak na malapit sa isang tao. Inabot niya ang kanyang kamay para hilahin si Wendy at nakangiting nagpaliwanag, "Lisa is having a collaboration with Gardner Corporation this time round, so I'm afraid she won't have so much time to make another gown for you. Maaring problemado siya sa pagkakataong ito. I'll ask Joanna to make you a dress next time." Wendy ibinababa ang kanyang ulo upang tingnan ang damit sa kanyang mga kamay bilang pagkabigo lumitaw sa kanyang orihinal na nakangiting mukha. Bagamat maganda rin ang disenyo ni Joanna, hindi ito kapansin-pansin gaya ng kay Lisa. Sa kabilang banda, nainggit si Nicole matapos makita ang interaksyon ng mag-ina. Magiliw siyang ngumiti at sumagot, "Huwag kang mag-alala, nagtatrabaho pa rin ako sa Gardner Corporation. Ang pagdidisenyo ng damit ay hindi kukuha ng masyadong maraming oras. Ipaalam mo lang sa akin kung ano ang iyong mga kinakailangan, Miss Gardner." Nang marinig na willing si Nicole na magdisenyo ng damit para sa kanya, agad-agad si Wendy ay nilapitan siya para yakapin, pagkatapos ay napangiti siya. "Salamat, dear Ms. Lisa. Just call me Nicole." Nakangiting tumango si Nicole. Kung tutusin ay kinikilig din siya sa dalagang ito na mas bata sa kanya ng mahigit 10 taon. Siguro ay dahil si Wendy ay mahal na ng kanyang pamilya mula pagkabata kaya nagkaroon ng walang bakas ng mga scheme na ang mga matatanda ay may sa kanyang mga mata na ginawang kasiyahan sa makita ang kanyang malinaw at maliwanag na mga mata. "Sure, Nicole," sagot ni Wendy sabay sulyap. With that, umakyat siya sa taas dala ang damit. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Anna sa pakikipag-chat. Kasama si Nicole ng mas matagal dahil sa trabaho ni Nicole bilang isang designer. Dahil pareho silang fashion designer, marami silang nahanap na common topic sa kanilang mga chat. Sa kabila ng katotohanan na si Anna ay hindi na nagtatrabaho bilang isang taga-disenyo, mayroon pa rin maraming bagay tungkol sa karera na maaari nilang pag-usapan. Dahil dito, nagpatuloy si Nicole sa Garner residence ng halos 2 oras bago siya umalis. Kinabukasan ay ang katapusan ng linggo, at ang isang appointment ay ginawa para sa kanya upang pumunta para sa DNA paternity test kasama si Joseph. Isang naguguluhang Nicole ang nakatayo sa pasukan at tinakpan ang kanyang noo ng kanyang kamay habang inaalala ang pangyayari mula sa 5 taong nakalipas. Biglang, ang tanawin ng kadiliman at pagsinta ay pinagsama sa matalas ng lalaki, mabangis na mga mata ang sumilay sa kanyang isipan. With her arms resting by her side, siya ay mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao nang hindi niya maalala kung sino ang lalaki. Si Joseph ba talaga? Kung hindi siya, paano siya maglalakas loob na hilingin na gawin ang DNA paternity test sa harap? At hindi man lang siya na-intimidate nang mag-propose ako na gawin ito on the spot. Napailing si Nicole nang magpasya siyang itigil ang pag-iisip tungkol dito. Hindi alintana kung si Joseph ang biolohikal na ama ni Hayden o hindi, hindi siya papayag na si Joseph ang mapunta sa kanya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 87. Inihanda. Pagkatapos umalis sa Gardner residence sa gabi, si Nicole ay sumugod sa Colton's lugar.
Habang nanatili sina Anna at Wendy sa lumang Gardner residence, may sariling mansyon si Colton. Ang DNA paternity test sa pagitan ni Hayden at Joseph ay naka-schedule para bukas, kaya kinailangan ni Nicole na gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda ngayong gabi. Nang makarating siya sa tirahan ni Colton, pasado alas 8 na ng gabi. Nakapunta na siya sa lugar noon, kaya medyo pamilyar siya sa layout. Matapos ay parada ang kanyang sasakyan, naglakad siya sa bakuran at diretsyong pumasok sa bahay sa pamamagitan ng pangunahing pasukan. Ang liwanag mula sa napakalaking chandelier sa mansyon ay nakakabulag habang ito ay nagliliwanag sa Colton na nakaupo sa sopa na may laptop. Ang kanyang payat at payat na mga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard habang ito ay gumawa ng isang malutong, kalansing na tunog. Nang makita ang pagdating ni Nicole, itinago ni Colton ang kanyang laptop at hiniling kay Annie na maghain ng kape. Taka lang siya lumingon para batiin, "Hi, Miss Anderson, just tell me what you need me to do tomorrow." Tumango si Nicole at sumagot, "It's nothing much, actually. President Gardner, ikaw ay kumuha ng DNA paternity test kasama ang aking anak at alam kong walang dugong relasyon ninyong dalawa, ngunit hindi ako mangangahas na tumaya para sa kaso ni Joseph, kaya umaasa akong makakatulong ka na baguhin ang sample ng buhok sa panahon ng pagsubok." Tumango si Colton na may kalahating ngiti at walang pagtutol. "Oo naman." Pagamat parang kasuklam-suklam ang pagkilos ng pagpapalit ng espesimen, nagpasya siyang suwiin ang mga patakaran kahit minsan dahil si Nicole ang humiling nito. Sa pag-unawa sa tugon ni Colton bilang kanyang pagsang-ayon, si Nicole ay ngumiti ng banayad at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. "Maraming salamat sa iyong tulong, Pangulong Gardner." "No worries. Kailangan pa kitang guluhin para sa kapatid ko," daw nakangiting sagot niya. Pareho silang nagkaroon ng kaunting usapan bago siya umalis sa lugar ni Colton sa pagkukunwari. Nagamabi na. Wala nang makita si Zachary nang dumating si Nicole sa bahay. Samantala, si Hayden nakaupo sa couch at nanginginig ang mga paa habang nagdedetalye. Pumunta si Mr. Yates nagmamadaling lumabas matapos sagutin ang isang tawag. Tinabi niya sa akin na baka hindi siya sasama. Pumalik ngayong gabi at hiniling sa akin na huwag mag-alala. Tumango si Nicole bilang pag-unawa habang binibilang ang pangyayaring nangyari sa ibang bansa. Ang huling pagkakataon ay hindi pagganap na naayos. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin kay Hayden dahil hindi pa nito ipinapalam sa kanya ang tungkol sa DNA paternity test bukas. Pakiramdam na nanunuyo ang kanyang lalamunan, wala siyang ideya kung paano dalhin ang paksang ito sa bata. Gayunpaman, si Hayden ay isang matalinong bata at maaari niyang hulaan na may isang bagay nagpapatuloy ng nag-aalangan na tingin ng kanyang ina. Nakatitig ng matiim kay Nicole gamit ang maaliwalas at maningning na mga mata, nakapout niyang tanong, "Nay, ay may gusto ka bang sabihin sa akin?" Habang natama ni Hayden ang bullseye, pinisil ni Nicole ang kanyang ilong at tumingin sa kanyang anak na may pakiramdam ng pagkakasala. "Labas ba tayo bukas?" Mahinang tanong niya. Kahit bata pa siya ay napakabait niya. Pinagmamasdan ng hindi natural na ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya, higit pa o mas nararamdaman niyang may kakaiba. "Ibuhos mo na lang, Nay." "Hindi naman sa hindi ako papayag," nakangiting sabi ni Hayden. "Let's go for a DNA paternity test tomorrow. What do you think?" Mabilis na daldal ni Nicole. Bagamat sarili niyang anak si Hayden, hindi niya alam kung bakit nagilty pa rin siya sa pagpapalaki nito. Isang DNA paternity test. Naguguluhang tanong ni Hayden habang patuloy na nakatitig kay Nicole gamit ang madilim na mga mata. Kinagat ni Nicole ang bala at nagpaliwanag, "Yeah. With Joseph." The moment Hayden heard the other party was Joseph, he frowned with a mouse, "He's not my dad. I'm not going to take a DNA paternity test with him." Alam ni Nicole na ganoon ang magiging tugon ni Hayden. Napabuntong hininga siyang tumingin sa anak bago nagpaliwanag, "Kinuha ng lalaking iyon ang buhok mo at nagpadaan na paternity test ka na. Kapag tumanggi kang pumunta sa pagkakataong ito, wala na akong magagawa kundi ipadala ka sa kanya." Napatulala si Hayden sa narinig. Tumanggi siyang maniwala, sinabi niya, "Imposible iyon.
Kahit na nagpa-paternity test siya, hindi siya maaaring maging biological father ko. Ang totoo ay nakuha na niya ang gene ni Joseph mula sa computer base at inihambing ito sa kanyang sariling specimen at hindi sila mag-ama. Gayunpaman, ang ulat mula sa kanya ay nagsasabing pareho kayong mag-ama. Kung kayo ay gusto kong patunayan na peke ang report niya, kailangan mo ng personal na pumunta, mahinahong paliwanag niya. Pagkababa ng ulo at pag-isipang sandali, naisip ni Hayden na may kakaiba, at saka lang siya tumango bilang pagsang-ayon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 88. Mr. Guapo, magpadana paternity test din ba tayo? Hindi pa rin umuwi si Zachary kinaumagahan, kaya naisip ni Nicole na mayroon talaga siyang mga seryosong bagay na dapat asikasuhin. Tina Nicole at Joseph ay napagkasundoan na magkita sa ground floor ng Gardner Corporation, kaya sumugod siya sa destinasyon kasama si Hayden. Pagdating nila sa Gardner Corporation, hindi lang si Joseph ang nandoon kundi si Queenie din ay inilabas ni Nicole si Hayden sa sasakyan at naaliw siyang makita si Queenie. Kumulat siya ang labi niya at ngumisi. Anong nangyayari? Malaya ka na ba at gusto mong makialam with every affair, or you can't bear to be apart from Mr. Man, so you need petag saan man siya magpunta. Natarante si Queenie sa komento ni Nicole. Tinaikit niya ang kanyang mga mata, ngumuso siya, putolan ang kalokohan mo. Sa oras na lumabas ang ulat ng pagsusuri sa paternity ng DNA, ikaw na ay lubhang sorry. Hindi siya pinansin ni Nicole at ngumiti habang patuloy sa pagtayo na walang balak gumalaw. Nang may kakaibang sulyap sa kanya si Queenie, umirap siya, hindi ka ba sasama? Don't tell me natatakot ka. May hinihintay ako, bulong ni Nicole. Pagkasabi niya noon ay lumabas ng building ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng casual attire. Pagamat hindi nagsusuot ng suit si Colton ngayon, ang ganda talaga niya sa kahit anong outfit na pinili niyang isuot dahil sa kanyang well-defined na pangangatawan. Nang maglakad siya palapit at napansing nasa paligid din si Queenie, napakunot ang noo niya at darted a side glance at her. Ano ang nagdala sa iyo dito? Malamig na tanong niya. Hindi niya akalain na hihilingin talaga ni Nicole si Colton na sumama. Sa pagdiin sa labi, kinurot ni Queenie ang kamay at kinagat ang bala para ipaliwanag, kapatid ko nga si Nicole, kaya nag-aalala ako sa kanya. Pagkasabi niyo ay ngumiti ito na para bang namumutla. Gayunpaman, hindi na ito nagabalang kausapin si Queenie at binawi ang tingin pagkatapos ng malamig na tingin sa kanya. Sa katunayan, ang kanyang pagdating ay nakagambala sa kanyang plano dahil hindi siya mapanlinlang gaya ni Nicole. Na madaling makita ang kanyang kalokohan. Habang nababalutan ng pawis ang kanyang mga kamao, tumingin si Queenie kay Colton at naramdaman niyang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Colton, what brings you here? She mumbled. Sa sandaling tinanong niya ang tanong, naramdaman niya ang malalamig na pandidilat ni Colton nanginginig sa takot at hindi namamalayan na pinaliit ang kanyang leeg. Tumingin si Colton kay Queenie na may mga mata na hindi maitago ang pagkamuhi. Miss. Si Nicole Anderson ay isang VIP ng Gardner Corporation. May sumusubok na iset sa kanya, kaya natural na kailangan kong pumunta at maging saksi. Pumilis ang tibok ng puso ni Queenie nang marinig ang pahayag ni Colton. Pagkatapos, lumunok siya at mabilis na sinubukang takpan ang kanyang mga landas. Tama ka. Kung DNA paternity ni Mr. Man test hadn't shown a positive test, I wouldn't believe na kay Hayden talaga siyang ama rin. Nanatili siyang tahimik habang pinipigilan ang kanyang mga labi. Alam na alam niya ang mga pukana nito sa nakaraan, ngunit bago ito, hindi niya pinangarap na may kasamang babae, kaya hindi siya gumawa ng mga hakbang upang harapin ito. Gayunpaman, iba ang sitwasyon. Kung naalis na ni Queenie si Nicole, ang magiging malubha ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Gardner Apparel at F&M Apparel apektado. Isa itong pagkakataon para sa isang pakikipagtulungan na matagal nang hinintay ni Colton, kaya ang huling gusto niya ay masira ang plano dahil sa isang babaeng nagseselos. Kung may iba pa, pag-uusapan natin mamaya pagkatapos lumabas ang ulat.
Colton tumingin pababa habang ang pagkainip ay sumilay sa kanyang madilim na mga mata. Sa kabilang banda, natakot si Joseph nang hindi nakaimik nang makita si Colton dahil nakatanggap na siya ng matinding sipa mula kay Colton pabalik sa Anderson residence, na ikinatakot ng lalaki kahit hanggang ngayon. Direktang nagpa siya si Nicole na isagawa ang pagsusuri sa Town Central Hospital. Since nasa paligid si Colton, hindi makatutol si Queenie at sumama na lang. Samantala, labis na nagustuhan ni Hayden si Colton. Nang makita niya ang sa matanda pagdating, hinailan niya ang pantalon ni Colton at humirit sa cute na boses, "Mr. Guapo, magpapadana paternity test din ba tayo? Piling ko ikaw ang tatay ko." Sa isang tabi, biglang nabigla si Queenie nang marinig iyon. Habang siya ay sinira out in cold sweat, she scoffed, "Stop saying stupid things. Colton is the president of Gardner Corporation. Paano siyang maging father mo? Stop claiming kinship with him." Nang magkaroon ng napakalaking reaksyon si Queenie, naramdaman nitong kakaiba si Colton. Maya-maya lang ay nakabawi na siya ng loob at naramdaman ang titig nito. Alam na siya ay kumilos ng walang ingat, mabilis niyang ipinaliwanag, "Colton, ako lang, natatakot ako na patuloy kanyang guluhin." Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Colton at inabot niya ang kanyang kamay upang buhatin si Hayden. At dinala siya sa kotse. Hindi nang ahas si Queenie na sundan si Colton, kaya mag-isa lang siyang magmaneho papunta sa ospital. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 89. Ospital. Ang ospital ay lubhang masikip noong katapusan ng linggo kung saan ang karamihan ng mga bisita ay nagpakita para sa kanilang pagsusuri sa kalusugan. Samantala, naging clingy si Hayden kay Colton at iginiit na buhatin siya ni Colton pagkababa ng sasakyan. Sa katunayan, hindi kinasusuklaman ni Colton ang mga bata, lalo na ang mga mukhang kaibig-ibig. Nagbitiw si Nicole nang makita ang kanyang anak na nakakapit kay Colton. So, she silently shot a glare at Hayden and mouthed a warning, "Don't cross the line." Pero agad ding tumalikod si Hayden at umaktong parang hindi niya napansin ang babala niya. Sa halip ay pinaligiran niya ang leeg ni Colton gamit ang kanyang maikli at mabilog na mga braso bago ibinaon ang kanyang ulo sa balikat ni Colton na ikinatulala ni Nicole. Pumasok silang lima sa ospital at dumiretso sa departamento kung saan ang mga pagsusuri sa paternity ng DNA ay isinasagawa. Dahil kay Colton kaya pati ang direktor ng ospital ay pumunta sa departamento. "Kumusta, Pangulong Gardner? Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon?" Tanong ng direktor sa isang sycophantic na paraan. May personal na doktor si Colton, kaya hindi pa siya nakabisita sa ospital. Kaya naman, nagtaka ang direktor kung ano ang nasa likod ng bagay na idinulot nitong malaking shot na ito na magpakita sa ospital ngayon. Bago ito kapag ang ospital ay bumili ng medikal na kagamitan, Colton ay nagpahiram sa kanila ng tulong. Dahil dito, natural na tretuhin siya ng direktor sa lahat ng mga kagandahang loob dahil sa kanyang pabor. Nakatayo ng tuwid habang karge-karge si Hayden, walang pakialam na sumagot si Colton, "I'm here for a DNA paternity test." Naninigas ang ngiti sa mukha ng direktor habang sinulyapan ang bata sa mga bisig ni Colton. Kasabay nito ay magalang na lumingon si Hayden para makita ng direktor ang mukha nito. Ngayong parehong pinagmamasdan ang mukha nilang magkatabi, kahit sino ay masasabing mag-ama sila. Bagamat hindi narinig ng direktor na si Colton ay may anak na lalaki, nagsuot pa rin siya ng isang nakakapangiwi ng ngiti at karibal na pabor kay Colton. "Ang iyong anak ay may malapit na pagkakahawig sa iyo. I'm sure he's your biological son." Namutla ang mukha ni Queenie nang marinig ang komento ng direktor. Mabilis niyang sinabi. Lumapit siya at hamarang, "Huwag kang manghuhula. Si Colton ay hindi kailanman nagkaroon ng anak, sa kanya na ang batang ito." Tinundan ng direktor ang kilos ni Queenie na makita si Joseph. Pagtingin sa nagtatampo na babaeng nasa harapan niya, nanatili itong tahimik at hindi na muling nagsalita.
Habang naglalakad ang iilan sa kanila ay magkasabay, sinumang mapagmasid na tao ay kayang sabihin na si Colton ang ama ni Hayden dahil magkahawig silang dalawa. Nang marinig ang pahayag ng direktor, ngumiti si Hayden na kasing tingkad ng sunflower. Kumapit kay Colton, tumango siya at tumugon, tama ka. Sa tingin ko kamukha ko rin si Mr. Guapo. Sa kabilang banda, ang tanging gustong gawin ni Joseph ngayon ay ang mabilisang kumpletuhin ang DNA paternity test dahil wala siyang intensyon na masangkot sa anumang hindi kinakailangang mga problema. Hanggat napatunayang anak niya si Hayden, tiyak na papabor sa kanya si Nicole para sa kustodiya. Kung nangyari iyon, ang Manaperel ay maaaring umunlad sa tulong ni Nicole. Pilasan na natin ang pagsusulit at itabi ang natitira para mamaya, udyok ni Joseph habang ginagawa niya ayoko nang may mangyari pang aksidente. Nagsisi si Queenie sa naging desisyon niya dahil sa sitwasyon ngayon, ang resulta ng pagsubok tiyak na ipapakita na hindi si Joseph ang biolohikal na ama ni Hayden. Pagkatapos ng lahat, ang Town Central Hospital ay wala sa isang lugar kung saan madali niyang pakialaman ang ulat. Bukod pa riyan, siya ay ganap na mapapahamak kung sa kalaunan ay matonten siya ni Nicole sa oras na magdulot ng negatibong resulta ang pagsusulit. Ang totoo, hindi magiging seryoso ang sitwasyon kung ang natuklasan ay peke lang ang ulat ni Joseph bilang si Queenie ay maaari pa ring sisihin kay Joseph. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na isipin ang mga kahihinatnan kapag nalaman nila iyon. Si Colton ay sa isiping ito, si Queenie ay napawisan ng malamig at ang kanyang mukha ay namutla sa kaba. Mr. Guapo, dahil nandito na tayo, bakit hindi na rin tayo magpa-test? Tiyakap si Colton, tumili si Hayden sa paraang bata. Nang marinig iyon ni Nicole, naging awkward siya at humakbang pasulong para tingnan si Hayden sabay sagot, cut the nonsense. Gayunpaman, talagang hindi inisip ni Colton ang mungkahi. Dahil nandito na tayo, mabilis lang ang procedure at wala akong pakialam na mag-test, walang pakialam niyang sabi. Naalala niya ang kanyang pakikipag-usap sa kanya kagabi at naisip na maaaring mas madaling ilipat ang specimen sa pamamagitan ng paggawa nito, kaya hindi niya tinanggihan ang kanyang panukala. Nang matapos ang doktor sa pagkolekta ng kanilang mga specimen sa lab, si Colton ay lihim inilipat ang mga specimen. Bagaman naisip pa rin niya na ito ay isang kasuklam-suklam bagay na gagawin, nagpa siyang tapusin ng maayos ang gawain dahil nagawa na niya. Isaad si Nicole. Gayunpaman, hindi nila alam na lumitaw ang isang patagong figure nang umalis sila at inilipat ang mga specimen na napalitan na ni Colton. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 10. Probability ng paternity, 0%. Umupo sila sa labas ng lab at naghintay ng humigit kumulang 2 oras, kung saan si Hayden ay patuloy na naninira kay Colton na magtanong ng lahat ng uri ng mga katanungan. Nang marinig ang kanilang usapan, hinatak ni Nicole ang isang mahabang mukha habang ang maliit na brat ay may malaking bibig. Mr. Guapo, bakit hindi mo itinuring ang nanay ko? Malaki ang kinikita niya at bihira siyang manggulo. Higit sa lahat, kapaki-pakinabang din siya. Inangat ni Hayden ang kanyang inosenteng mukha at tinitigan si Colton ng may maningning na mga mata dahil naghihingalo siya para pakasalan si Colton sa kanyang ina. Bago pa makasagot si Colton, hinawakan na niya si Hayden sa kwelyo nito at ibinalik siya sa kanyang upuan. Cut your nonsense. Napatitig siya sa walang hiyang bata sa kanyang mga bisig. Ang ulat ng pagsusuri sa paternity ng DNA ay inilabas ng mas mabilis kaysa karaniwan dahil sa Colton. Ang doktor ay nagdala ng 2 ulat at ipinamahagi ang mga ito ayon sa pangalan sa mga ulat. Nang matanggap ang ulat, dali-dali itong binuksan ni Joseph at nakita niya ang mga nakakapansing salita sa piraso ng puting papel. Probability of paternity, 0%. Originally, nakangiti pa rin si Joseph, ngunit sa sandaling makita niya ang resulta, muntik na siyang mag-blackout. Habang namumutla ang kanyang mukha, mabilis niyang itinanggi ang mga resulta. Ito ay imposible. This report must be fake. Napakalakas ng boses niya sa tahimik na ospital at naging dahilan para medyo inisang doktor na nagpadala ng report matapos siyang marinig.
Ito ang Town Central Hospital, at ang authenticity ng mga resultang ginawa namin ay ginagarantiyahan. Namula rin ang mukha ni Queenie nang ibaba niya ang ulo para tingnan ang hanay ng mga pulang salita sa papel. Paano ito posible? Naaalala ko na pinalitan ko nga ang mga specimen. Hindi kaya nagkamali ako. Pero imposible yon. Malinaw kong naaalala na pinalitan ko ang mga specimen sa dalawang panig. Nang makita ang ulat sa kamay ni Joseph, napangiti si Nicole habang inangat ang ulo para tingnan si Joseph at nagkomento, Mr. Man, alam mo dapat kung paano nangyari ang naunang ulat. Ngayong lumabas na ang resulta, mangyaring itigil ang pag-istorbo sa akin sa ganitong uri ng bagay sa hinaharap. Kung hindi, hindi kita bibitawan ng madali. Sa paulit-ulit na pagbabasa ng ulat, hindi niya naiwasang magaan ang ulo habang iniisip na ito ay imposible. Habang hinihigpitan niya ang hawak sa report, tinitigil niya si Nicole na may dugo ang mata. Tiyak na pinakialaman mo ang ulat, kaya ito ang kinalabasan. Bagamat talagang pinakialaman ni Nicole ang ulat, panay ang tingin niya at itinaas ang kanyang noo para tanungin si Joseph bilang ganti, Mr. Man, simula pa lang hanggang ngayon, dito na kami tumutuloy ng anak ko at hindi man lang kami nakaalis papuntang restroom. Paano ko maaaring pakialaman ang ulat? Ngunit ang aking naunang ulat ay malinaw na nagpapakita na, bago natapos ni Joseph ang kanyang pangungusap, diretso siyang sumabad, Mr. Man, dapat ay alam mong mabuti ang pagiging tunay ng iyong ulat. Kung ayaw mong maniwala this result, I can ask my son to do another test with you. Umaba ang tingin ni Nicole sa kanya habang nagyayelong tingin. Gayunpaman, kung ganoon pa rin ang resulta, kakatawanin ko ang F&M Apparel para ihagis ang Man family out of the fashion industry. Ang boses niya ay kasing lamig ng tubig ng yelo sa isang ice cellar. Nang marinig niya ang pagbabante ni Nicole, bumilis ang tibok ng puso ni Joseph. Kung mayroon ng F&M Apparel talagang gumawa ng aksyon, ang Man Apparel ay hindi man lang makalampas sa kalahati ng isang buwan. Ibinaba niya ang kanyang mga mata upang titigan ang ulat sa kanyang kamay, kung saan nakalagay ang kanyang pangalan malinaw na nakalimbag. Nakakalungkot na makita ang hanay ng matingkad na pulang salita sa ulat probability of paternity, 0%. Dahil nilinaw na ni Nicole ang sarili, hindi maglalakas loob si Joseph na tumaya kahit 79% confident siya dahil hindi niya kayang ipagsapalaran ang buong Man Apparel. Hawak ang ulat sa kanyang kamay, kinagat niya ang bala at iniluwa ang nagngangalit na mga ngipin, ito ay kasalanan ko. Please forgive me, Miss Nicole Anderson. Tumulyap siya sa kanya at tumawa. Mr. Man, sana maalala mo ang aral sa pagkakataong ito at hindi basta-basta maniwala sa mga chismis. Ang payo na ibinigay ng ilang tao ay maaaring maging nakakapinsala sa halip na nakatutulong. Namula ang mukha ni Queenie sa kahihiyan ng marinig ang implikasyon ni Nicole. Paano ito posible gayong pinalitan ko na talaga ang mga specimen? Hindi kaya si Colton iyon? Tatay din ng brat? Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang po ang kasunod ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Dito sa ating channel Kwentong Nobela.